Okay, hello guys. Ngayon, ang ituturo ko naman ngayon ay paano kunin ang MU sa T-beam habang given ang AS natin, tension steel area. Pero wala tayong double, wala tayong compression steel area. Since this is singly reinforced T-beam. Ngayon, kumpara sa tinuro ko nung part 1, yung part 1 kinukuha natin ang AS, tapos given naman ang MU. Ngayon, reverse. So this time, paano natin kunin ang MU kung T ang shape ng beam natin? First of all, bago nyo i-solve, i-testing nyo muna, i-check nyo muna kung T-beam. Pero ngayon, hindi muna natin i-check kasi sabihin na lang natin na T-beam na talaga siya, no? At this moment, check muna natin kung ano ang shape ng compression area, kung saan nako-compress. Kasi dito yung neutral axis natin, dito yung natin tension, dito nako-compress, no? Diyan nako-compress. Kaso sa principle ng reinforced yung strength design method, ni-reduce natin ang compression depth natin by multiplying it by 0.85, kaya bumaba siya. Kaya di ba ito yung tinatawag na natin na A, yun yung compression depth. Imbes na C, C dapat actually, kaso ni-multiply natin ang factor na 0.85, bumaba siya. Ito na dapat siya, ito yung A. Ganyan, so parang bumaba siya. Tapos ito yung line niya dito. Hindi na talaga perfectly hanggang NA. Pero pwede din naman masabi na andito yung A natin. Andyan yung A. Which is rectangle ang shape niya. Pero pag hindi siya rectangle, edi yung kanina, yung drawing ko kanina, na hindi rectangle, kung nandito yung line ng A, edi isang rectangle dito, isa pang rectangle dito, no? Or pwedeng nating i-subdivide ng tatlong shape. Rectangle, rectangle, rectangle. So tatlong shape siya. Dalawang magkakaparehas, isang hindi. I-assume ko muna na ang ang A natin ay nakalocate sa flange mismo. Hindi siya lumalagpas. Kaya dito siya. Dito ang A ko. Ibig sabihin nun, ito solution. Pwede natin masabi na i-assume ko muna na si A ay less than the thickness T. Ito si thickness T na 120 mm. Kung ganon, kasi kung ganyan ang behavior niya, edi kung nandito siya kung nandito ang area natin, dapat ang behavior niya ay ito ang compression, dito yung uniform load na compression, pero ang resultant force niya ay ito, point load ang resultant force. Ang pangalan niya na CC. Since na-multiply natin ng 0.85, ito na siya. FC. Tapos ito yung area na A dito. Tapos BF dyan. Di ba rectangle yan? Ito yung area. A, BF. Dito naman yung steel bar natin. Ito yung tinatawag na T. AS, FS. At ang distance nilang dalawa, B minus A half, kasi A half ang dito yung centroid ng ating rectangle, half ng A, yun yung location ng centroid, no? Pero ang D naman natin ay nakalocate nandun. So ang location ng centroid natin, D minus, dito yung half ng centroid natin, nandito siya. Ito yung A half.
isosolve ko na using this stress diagram ang ating, anong kinukuha natin? MU, di ba? Find MU. Kasi yan ang assumption ko. In-assume ko na ganito ang area natin. Find MU. Kaya kung MU, mag-summation moment, ito yung moment, binabalance niya ang dalawang force. Kaya kung ganyan, summation moment at this point, kung ganyan, ang mabuo natin ay CC times D minus A half yung moment R niya. Pero alam naman natin na MU ay phi mn. Substitute ko na lang agad. CC D minus A half. Ito na yung MU ko. Si phi ko, hindi natin alam si phi. B flange pala yun, no? B flange yun, D minus A. Ngayon guys, wala tayong MU, ito yung hinahanap. Wala tayong phi. Meron tayong FC, wala tayong A. Meron tayong BF, meron tayong D, wala tayong A. Actually, parehas eh. Actually, 1, 2, 3. Ang daming unknowns na hindi natin alam. Kahit na-assume ko na si phi ay 0.9, hindi natin alam si MU at A. Kaya walang kwenta. Hindi natin makukuha si MU agad. Kunin muna natin si A bago tayo mag-proceed. Paano natin kunin si A? By summation forces horizontal dito sa stress diagram. Lahat ay horizontal. Bali kung summation forces dyan, dito summation forces, maging T ay equals to CC. Now, isa lang kasi ang CC. Kasi kung lumagpas dito sa flange ang area natin, tatlong shape or dalawang shape, hindi tatlong CC or dalawang CC. Okay? Dito sa T, kasi isang CC lang, isang area, isang rectangle lang, A times BF. Ang T natin, AS, FS, o 0.85, FC, A, BF. AS natin ay given. Given si AS, FS hindi, FC, oo, A hindi, BF, oo. Kung i-assume ko na nag-yield si FS maging FS ay equals to Fy, ang unknown lang ay si A. Ibig sabihin makukuha na natin si A. Kaya pwede pala natin makuha si A dito. Bakit ko ina-assume si Fs na yielding? Kasi wala tayong talagang totoong solution para makuha si A. Kailangan mo munang mag-assume para itesting mo kung ang makukuha mong A ay yung actual A. Tapos i-confirm mo kung totoo nga na yun ba ang value na hinahanap natin. Kasi minsan peke ang A, minsan totoo. Okay? Kaya ang ginagawa ko kadalasan ay AS, para sa akin to, yung formula ng FS na 600 times D minus C over C, then equals to 0.85. C. Kaya ngayon, iisa na ang ano natin, C. Given si AS, given si D, given si FC, given si BF, wala lang si C. And alam natin ang C natin ay makukuha natin si C sa formula ni A na 0.85, hindi pala 0.85. Beta 1 C, and beta 1 natin ay automatically 0.85 kasi yung FC natin ay below 28. 21 kasi siya eh, di ba? 21 MPa, below 28 siya, ibig sabihin 0.85 ang beta 1 natin. Makukuha na natin si A at C, no? Ngayon
hindi ko na inassume na FS ay yielding kasi pwede mo naman, pero kasi tignan muna natin sa method ko na yung formula na lang agad, no? Tsaka na natin tignan kung actual ba siya or hindi. Tingnan mo. Kung ano natin si AS natin ay 7389. Less than FY, ang FY natin 345. Kaya kung 345 siya, less than FY na 345, still does not yield. Nakita mo na still does not yield, guys. Kung still does not yield, kahit na ito na daw yung stress natin. Kaya kahit na, kasi sa principle nitong formula na itong formula natin, ASFS equals 0.85 FCADF, ang FS natin dito ay kung still does not yield, i-substitute mo na lang 332.02360 dito. O kahit na i-recompute mo, same din ang value mo na ito ang lalabas kasi ito daw ang lumabas. Kahit i-substitute mo dito, same pa rin. Pero pag still yields, let's say naka 1,000 ka, naka 900 kasi above 345 MPa, hindi mo pwedeng i-substitute dito ang 900, 1,000 or any value that is greater than FY na 345 kasi hindi yun realistic. Wasak na ang steel bar mo dun. Kaya kung ganon, ang i-replace mo dyan ay 345 lang, FY lang. Limited kasi ang FS dito sa FY lang. Kaya kung nag-yield, still yields, idiritso mo 345 or FY ang ilagay mo, hindi yung actual value ng stress. Basta limited to FY siya, pwedeng mong isulat ang value na below FY tulad nitong 3320236. ito na ang i-ano mo dito, pero ito so ibig sabihin kung still does not yield, ito na ang value mo. So ito na yung stress mo. Kaso guys, nag-assume tayo kanina na ang A natin less than T and rectangle siya, di ba? Below the flange, hindi pa siya mag-pass sa flange yung A natin, and ang T natin ay 120 mm. Tingnan mo yung A mo, 317. 317 is greater than 120, di ba? Ibig sabihin wrong assumption. Paghanap na ng MU, at ito na ang gagamitin natin na value ng ANC natin kasi below FY ang ano natin. Kaso mali ang pag-assume natin na ang compression area pala ay beyond the flange. Kaya ganon, wrong assumption. Ang gawin ko ulit guys ay wrong assumption guys. Ito na guys ang totoong drawing natin na lumagpas pala ang A sa flange, or A is greater than T. Ngayon, isolve ko na si A and C natin. Ngayon guys, ang area natin dito sa, let's say, area 1, tapos area 2 dito, area 2 din kasi magkakaparehas ang area 2. Sa area 1 natin, ito ang uniformly distributed load niya. Tapos sa area 2 natin, na nasa bandang thickness,
andito siya. Pero guys, resultant force para maging point load, no? Ang resultant force ng area 1 natin ay ganito siya. Ang area 1 natin ay tawag na CC1 and ang value niya 0.85 FC. Ito yung stress niya. Ang area niya guys ay itong area 1 A, kasi iyon ang height niya, A times yung BW na width niya. Kaya A BW. Dito naman sa CC2, ang area ng guys, BF minus BW. Para yun yung width niya. BF minus BW times the depth na si T. Pero isulat mo yung stress, 0.85 FC. Yung area na guys, BF minus BW times A. Ay, hindi pala A, T. Yan, T. And then sa ating ito guys, yung tension natin, ang tension natin dyan ay naka-separate direction kasi magka-opposite ang compression ang tension and tension. Pahila naman si tension, no? So ang tension natin ay as usual. Okay? Ngayon, paano natin kukunin si MU? Si formula ni M, kasi di ba find MU? Ito ang hinahanap natin si MU eh. After mo na drawing lahat, ito na yung totoo ng figure natin. Totoo na A is greater than T. Ito na talaga. So ito na lahat ang forces mo, no? And then meron pa tayong moment dyan. Na let's say, lagyan ko na lang ng kulay purple para maiba. Ito yung moment. Nominal moment. Pero ang distance nila, natamad na akong kumuha sa distance, no? Basta alam natin ang centroid. Alam natin ang centroid, di ba? Ang centroid ng area 2 ay i-divided by 2 mo na. I-half mo lang ang T. So, D minus half ng T. Yun ang centroid ng area 2. Ang centroid ni area 1, 580 minus half ng A. See, you know? Basta kung rectangle, nasa gitna ang centroid nila. So, kung find MU, alam natin na si MNI, kung nag-summation moment ka sa point na to, makukuha mo na si MNI, CC1. Ano ang centroid ni CC1? Dito siya, sa pinakagitna, no? Center. So, i-half mo yung A, 580 minus half ng A. Sir, saan mo nakuha yung 580? Yun nga, depth. Bakit ganun? Bakit 580 yung ginagamit mo? Eh, siyempre, ang naka-summation moment ako dito sa point mo to and nag-recon ako dito ng distance ng ating resultant. Dito ang resultant natin, dito yung distance niya, resultant pababa hanggang dito sa point kung saan ako nag-pivot. Alam mo ang term na pivot, kung saan sila saan ako nag-point ng summation moment, kung saan sila nag-rotate. Iyon yung distance, 580 minus a half. And then, plus ko sa CC2 580 minus diba? Tama na, diba? Tapos guys, alam natin na MU equals to phi MN. Hindi natin alam si MU, hindi natin alam si phi. Si MN, kung i-substitute natin, hindi natin alam si A. Tatlo ang unknown na value natin. Kaya hindi natin magagamit tong formula. Ulit, no?
kailangan mo munang kunin si A sa formula ulit ng summation horizontal, yung kanina ulit. So, kailangan mong ipunta muna sa summation for horizontal equals CC1 plus CC2. And then si T natin, AS, FS. Meron na tayong AS, meron tayong FC, meron tayong BW, may FC tayo ulit, BW syempre, T meron, BF meron. Ang wala lang sa atin ay si FS at saka si A. Ito si A wala, FS wala. Pero pwede akong mag-assume na si FS ay yielding, or pwedeng i-substitute ko ang formula ni FS dito at makuha na natin si A, no? Since hindi natin alam si FS, alam natin na may formula si FS. I-substitute ko na lang na si FS 600 times D minus C over C. Alam natin si D. Tapos si A naman, i-substitute natin na A is equals to A is equals to 0.85 FC. Beta 1 yung 0.85. Kaya FC nga 0.85 C. Si C na lang ang wala sa atin. Kaya kung i-shift solve mo yan, ang makukuha na natin na C ay ang FS mo, hindi mo isa-substitute sa FS na 454 kasi mas mataas siya kesa kay 345 na yielding point natin. Ibig sabihin, since ang FS natin sa formula na to ay limited sa FY, hindi tayo dapat magpas sa FY na 345. 345 ang dapat ilagay mo. Sino magpas siya, 345 na lang. Kaya recompute mo ulit tong formula using FY. And lungkat yung ginagawa ko, no? Pero ang ginagawa ng iba, FY agad, assume FY, ayun, nakuha na nila agad, no? Pero sa akin, nilungkat ko lang. So, ito, substitute ko na si FY. Na ang FS natin ay ang taas. Greater than 345 siya na FY natin. Ibig sabihin, still yields na tama na ginawa nating FY yun. Pero hindi mo naman sasabihin na 959. Kailangan ko ulit i-double check. Pero na-double check mo na lang. Sabi ko nga, FS dito ay limited to FY. Kaya ibig sabihin, tama na pala to. Kasi in-assume mo still yields. No, still yields. Kung still yields, ito na ang mga values mo. And check na si A and C. And ang makukuha mo ng fee natin dyan, kasi lahat check, ay ibabase mo na ang fee mo dito sa FS na nakuha mo. Final FS. Ito, 959.916. Ang makukuha mong fee dyan, kasi transition siya, 0.885. Ganyan. Ngayon, kunin mo na si MU. Alam mo naman na fee MN, di ba? Alam na natin si fee. Yan na guys, ang sagot. I-recompute mo, try mo i-recompute kung makuha mong sagot. Bali, isa-summarize ko lang kung paano ko ginawa to. Nung una, sinabi ko, in-assume ko na ang A natin ay nakalocate lang sa loob ng flange. Or masasabi natin na T ay mas daig pa ng T ang A natin. A is less than T. It came to pass na kinuha ko yung formula ng MU, pero nakita ko ang dami kong unknowns. Kukunin ko muna si A para masagot ko si MU. Pero nung sinagutan ko si A, ito siya, by summation for horizontal,
ang A ko ay ganito, no? Tapos nung chinek ko, tingnan mo si A, less than A natin 317, greater than T. Kasi si T natin, thickness, 120 lang. Kaya wrong. Tapos nung kinumpute ko si Fs, still less na tilde. Kasi kung still yield sana yan, nirecheck ko sana na sinubstitute ko na si Fs ko, ginawa kong Fy. Pero since still less na tilde, below Fy itong 332. Na hindi mo sasabihin na still yield siya. Ibig sabihin, i-substitute ko si 332 dito, parehas din. 373 pa rin, tapos 317 ang A ko. Parehas ang value. Talagang wala tayong magawa. A is less than T pa rin. Kaya mali pala ang assumption ko. Pumunta ako sa second, sinabi ko na greater than flange na siya. Ito na siya. Kaya nag-iba na mga forces na dagdagan. Kasi dalawang area na ang naidagdag. Kaya dalawang force naman na naidagdag. Kaya tignan mo to, nag-summation moment ako dito. Ito na. Pero marami akong unknowns. I-solve ko man na dapat si A para masugot ko, makuha ko si phi. At yung ibang unknowns. Kinuha ko siya sa formula na yung summation forces horizontal. Nakita ko na ang A ko ay ganito, 189. Tinisting ko, ito pala, ito 280 pala. Dito muna yung una. Kinuha ko si A dyan by substituting the formula of Fs, no? So, nakita ko, still yields. Pinalitan ko si Fs ko. Instead na formula, or instead na 454.712, ginawa ko yung yielding point. Kasi hindi tayo pwedeng lumagpas. Yan ang limit lang sa formula na to. Nilagay ko na lang na Fy para hindi lagpas. Tapos ayun, nung kinumpit ko, 189 na siya, yung A natin. Tapos 223 si C. Kinuha ko na ulit si Fs. Nakita ko, still yields nga pa rin. 959 is greater than Fy. Pero hindi mo sasabihin na 959 is still greater than Fs. Kahit na i-recheck mo, hindi mo pwede kasing i-substitute ang 959. Kailangan limited to Fy. Hindi mapapa-Fy ka pa rin. Tapos kung Fy, edi same value ulit. Ganun lang yun. Tapos same Fs ulit. So parang ulit-ulit ka lang. Tapos na, the end, ayan. And then nakuha ko na si MU. Kasi nakuha ko na lahat ang value. Yun lang naman.